Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Pagkapari ni Melkisedek at ang Pinakapunong Pari. Naroon ang pagkapari ni Aaron sa kautusan ni Moises na kumakatawan sa lumang tipan. Hindi ba't si Aaron ang unang pinakapunong pari na tinalaga ng Diyos? Tinatawag din itong pagkapari ni Levi. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Ang Levi ay ang pangalan ng liping kinabibilangan ni Aaron. Kung gayon, paano naman sa kautusan ng bagong tipan sa panahon ng bagong tipan? Naroon ang pagkapari ni Melkisedek. Kaya ngayon sa titulong Ang Pagkapari ni Melkisedek at ang Pinakapunong Pari, pag-aralan natin ang kalooban ng Diyos na nakapaloob sa katotohanan ni Melkisedek. Ano ang mangyayari sa sangkatauhan na wala sa pagkapari ni Melkisedek? Ano ang pangako ng Diyos sa mga nasa pagkapari ni Melkisedek? Tingnan natin ang bagay na ito. Kahit na makipot ang pintuan at masikip ang daang nilalakad natin ngayon, umaasa ako na magagabayan natin ang mga taong wala sa pinagpalang kalagayan para makatanggap sila ng buhay sa pamamagitan ng makipot na pintuang ito. Tingnan natin ang Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 14. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Sino ang marangal at pinakapunong pari? Si Jesus na anak ng Diyos. Ano ang titulo ni Jesus sa Hebrews chapter 4? Siya ang marangal at pinakapunong pari. Kung gayon, hindi ba't ang mga pari ang mga nangunguna sa pagsamba at nangangasiwa sa mga paghahandog? Noong panahon ng lumang tipan, may regulasyon ng paghahandog ayon sa lumang tipan, at sa panahon ng bagong tipan, may regulasyon din ng paghahandog ayon sa bagong tipan. Tinutukoy natin ang paghahandog na ito bilang pagsamba sa modernong katawagan. Gayunman, nasasulat na tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. Ayon sa anong pagkapari naging pinakapunong pari si Jesus? Naroon ang pagkapari ni Aaron at ang pagkapari ni Melkisedek. Dahil si Jesus ang pinakapunong pari, malinaw nating mauunawaan na maging sa panahon ng bagong tipan, may mga regulasyon para sa pagsamba, hindi ba? Kung wala ang mga ganitong regulasyon, hindi na kakailanganin ang isang pari. Hindi ba't dahil sa mga ganitong regulasyon, umiiral at kinakailangan ang pari? Sa anong pagkapari siya nabibilang? Tingnan natin ang Hebrews chapter 5 verse 5. Hebrews chapter 5 verse 5. Maging si Kristo man ay hindi lumawalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo." Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay pari magpakailanman." Ayon sa pagkapari? Ayon sa anong pagkapari? Ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Dito, si Jesus ay tinatawag na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Verse 7. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kaya mapapatunayan natin na si Jesus ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kung gayon,
Dapat nating malaman kung sino si Melkisedek para maintindihan ang pagkapari ni Melkisedek. Buksan natin ang Genesis chapter 14, kung saan unang binanggit si Melkisedek sa Biblia. Pumunta tayo sa Genesis chapter 14 verse 17. Genesis chapter 14 verse 17. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave, na siyang libis ng hari. At si Melkisedek, hari ng Salem na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng lahat. Dito makikita natin na binasbasan ni Melkisedek, hari ng Salem, si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak. Gayunman, pag tiningnan natin ang kanyang titulo, sinasabi ng Biblia na siya ay isang pari ng kataas-taasang Diyos. Sa panahon ni Abraham, ang mga pari ay naghahandog sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Kaya ang pag-aalay ng tinapay at alak ay lubhang kakaiba. Kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng lumang tipan at bagong tipan, ang lumang tipan ay nagsisilbing anino, hindi ito ang realidad. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propesiya sa lumang tipan na darating ang realidad nito sa hinaharap. Sino ang dumating sa lupa bilang katuparan ng mga propesiyang ito? Gaya ng nakita natin sa Hebrews chapter 5 verse 8. Si Jesus ang itinalagang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Malinaw itong sinasabi sa atin ng Biblia. Gaya ng binasbasan ni Melkisedek si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak, hindi ba't dapat dumating ang tagpo kung saan ang mga tao ay binabasbasan ni Jesus na siyang katuparan sa pamamagitan ng tinapay at alak? Mula sa biblikal na pananaw na batay sa katotohanan, ang tagpong ito ay tiyak na darating. Ito ang Pasko. Tayo ba ay nasa pagkapari ni Melkisedek? Sinusunod ba natin ang tamang regulasyon ng pagsamba na pinangunahan ni Jesus? Maaari natin itong malaman sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Pasko. Kaya ang mga hindi sumusunod sa pagkapari ni Melkisedek na pinangungunahan ni Kristo ay hindi kailanman magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Biblia na ang mga ganitong tao ay hindi maaaring pumasok sa dakong kabanal-banalan. Una, patunayan natin na dumating si Jesucristo sa lupa bilang ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek at pinagpala ang sangkatauhan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tinapay at alak. Matthew chapter 26. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, 'Sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Hindi ba't dapat nating tingnan ang tagpo kung kailan niya ipinagdiwang ang Paskwa? Verse 26. Tingnan natin ang verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan."
Noong binasbasan ni Melkisedek si Abraham, ang mga pari ng panahong iyon ay naghahandog ng mga handog na may dugo ng mga hayop para makabahagi sila sa seremonya para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunman, sa pamamagitan ng binasbasan ni Melkisedek si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak. Pero kung titingnan natin ang Matthew chapter 26, sa pamamagitan din ng nagbibigay ng pagpapala ni Jesus, dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." Verse 27, at kumuha siya ng isang saro. Ano ang nasa saro? Iyon ay alak. Kaya kumuha siya ng saro na may alak at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Sa ganitong paraan, pinahintulutan niya ang sangkatauhan na kainin ang tinapay ng Paskwa at inumin ang alak ng Paskwa na kumakatawan sa kanyang laman at dugo. Ano ang tipang tinatag dito? Sa Luke chapter 22, tinatag ng Diyos ang bagong tipan sa araw ng Paskwa. Binigyan niya tayo ng isang mahalagang pangako. Kung nais niyong mapunta sa langit, dapat kayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung walang buhay na walang hanggan, walang makakapasok sa langit. Kaya, ipinangako niyang ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Hindi lang ito ang pangako. Nangako rin ang Diyos na gagawin niya tayong maharlikang pagkapari sa langit. Pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan at mga pagpapala at bubuksan ang isang mundo kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, pagdadalamhati, pagtangis o kiratman. Hindi na natin kakailanganin ang araw dahil ang Diyos ay siyang magiging liwanag at ang magwawaksi ng lahat ng kadiliman. Noong 1970s, maraming di-sementadong lansangan sa kanayunan. Sa mga naturang bayan, masaya na ang mga tao na malagyan lang ng aspalto ang mga lansangan. Gayunman, gawa sa ang mga lansangan ng templo ng makalangit na Jerusalem? Ang mga lansangan ay gawa sa dalisay na ginto, sa lungsod na malinaw na gaya ng kristal, na may mga bahay na napapalamutian ng mga mahahalagang bato. Maaari ba akong manirahan sa ganoong maningning na lugar? Ang lungsod kung saan tayo maninirahan ay napapalamutian ng mga mahahalagang bato, gaya ng mga perlas, safiro, sardio, at esmeralda, at ang mga lansangan ay dalisay na ginto. Nilalarawan ng Biblia ang kaharian ng langit gamit ang pinakainaasam ng mga tao, dahil ito ay lampas sa salita natin. Para akayin tayo sa ipinangakong lugar na iyon, tinatag ng Diyos ang katotohanang tinatawag na pagkapari ni Melkisedek sa lupang ito. Dumating siya sa lupang ito bilang realidad ni Melkisedek. Tinatawag ang lahat ng naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa. Ang mga mabibigong pumasok sa pagkaparing ito ay hindi makakabalik sa langit. Mga kapatid, hindi ba't napag-aralan niyo na ang mundong ito ay ang lungsod kanlungan? Hindi ba totoo na tanging pagkatapos mamatay ng pinakapunong pari, sakalang makakabalik ang mga nagkasala sa kanilang sariling bayan? Kung gayon, bakit paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia na si Jesus ang pinakapunong pari? Gaya ng ipinapakita ng propesiya sa lumang tipan tungkol sa lungsod kanlungan. Sa pamamagitan ng kamatayan ng pinakapunong pari, si Hesukristo, mabubuksan ang landas para makabalik ang sangkatauhan sa langit. Anong kapistahan ang gumugunita sa kanyang kamatayan? Ito ay ang Paskwa. Ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hindi ba't ganito ito nasusulat sa 1 Corinthians chapter 11? Kung isa sa alang-alang natin ang mga tagpong ito, mauunawaan natin na napakahalaga ng pagkapari ni Melkisedek. Sa lumang tipan, ang mga handog na tinanggap ng Diyos
ay ang mga handog lang na inalay ng mga paring Levita. Sa panahon ng bagong tipan, hindi tinatanggap ng Diyos ang mga pagsambang hindi sumusunod sa pagkapari ni Melkisedek. Patungkol dito, hindi ba't sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, "Sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala at sinasamba namin ang nakikilala namin"? Sa mga araw ngayon, napakaraming tao ang naghahandog ng pagsamba ng walang wastong pangunawa. Hindi nila alam kung sino ang kanilang sinasamba. Iniisip nila na ang pagtawag lang sa pangalan ng kanilang sinasamba ay sapat na. Gayunman, sa Matthew chapter 7, hindi ba't sinabi ni Jesus na hindi lahat na nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit? Gaya ng sinabi niya na tanging ang gumaganap ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Walang sinumang makakabahagi sa walang hanggang pangako ng Diyos kung wala ang pagkapari ni Melkisedek. Suriin natin ito sa pamamagitan ng mga patotoo ng Biblia. Lumipat tayo sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 17. Dito nasusulat, sa mga tagapagmana ng pangako. Sino ang mga taong ito? Sila ang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Ang mga sumusunod sa pagkapari ni Melkisedek ay tatanggap ng pangako ng Diyos bilang pamana. Sila ay tinatawag na mga anak ng pangako at ang nalabi sa binhi ng babae. Nilalarawan sila ng Biblia bilang ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ng banal. Patuloy nating kumpirmahin ito. Gayon din naman, sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Hindi ba't ang panunumpa ay nangangahulugang tiyak na gagawin niya ito? Isa itong pangako na hindi maaaring mabago. Sino ang gumawa ng pangako? Ang Diyos ang gumawa nito. Sa pamamagitan ng pinagtibay niya ito nang nanumpa siya sa atin. Verse 18. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Taglayin natin ito, ang pag-asa na tayo ay magiging mga tagapagmana ng pangako ng Diyos bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabing, na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus, na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Si Jesucristo ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Dahil nasusulat na naging pinakapunong pari magpakailanman, ito ba ay may limitasyon? Wala. Simula sa kanyang unang pagdating, hindi ito kailanman maglalaho hanggang sa makarating tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Siya ay naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek, nang hindi nababago ni naglalaho. Kung gayon, ano ang dapat na mangyari sa katotohanan ng Paskwa ng Bagong Tipan na nasa pagkapari ni Melkisedek? Hindi ba't dapat itong maging isang katotohanan na hindi kailanman maglalaho? Sino ang mga susunod kay Kristo? Muli natin tingnan ang verse 19. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabing, na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus, na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kung ito ang landas na nilakad ni Kristo, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong sumunod sa Kanya. Anong uri ng pagkapari ang dapat nating panghawakan? Ang pagkapari ni Melkisedek, hindi ang pagkapari ni Aaron. Ibig sabihin, dapat tayong makasunod sa landas na iyon sa pamamagitan ng pagkapari ni Melkisedek. Ang mga taong ito ay ang mga tagapagmana ng mga pangako na nabanggit sa verse 17. Kung gayon, maaari bang manahin ng mga wala sa pagkapari ni Melkisedek ang pangako ng Diyos? Hindi kailanman.
Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang posisyon ng isang maharlikang pagkapari sa langit at ang isang mundo kung saan wala ng kamatayan, wala ng luha, wala ng kirot, wala ng kalungkutan, wala ng pagdadalamhati at wala ng pagdurusa. Ipinangako rin niya na magtatamasa tayo ng buhay na walang hanggan at ng mga pagpapala sa langit. Kaya ang lahat na binigyan ng mga pangakong ito ay dapat na sumunod sa pagkapari ni Melkisedek at tapat na sumunod sa mga gawa ni Kristo na dumating bilang realidad ni Melkisedek. Kung hindi, hindi sila makakabahagi sa pangakong ito. Ngayon, tingnan natin ang tagpo kung kailan nagdala si Jesus ng tinapay at alak ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Muli natin itong tingnan sa Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangan ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito." Hinanda niya ang Paskwa. Lumipat tayo sa verse 14. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag, at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, "Pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskong ito bago ako magdusa." Nakinita ni Jesus kung paano siya ipapako sa krus kinabukasan sa kamay ng mga nanlibak sa kanya. Iyon ay ang araw bago ang mismong sandaling iyon. Sa araw bago siya magdusa, sinabi niyang, "May dahilan kung bakit dapat kong ipagdiwang ang Pasko na ito na kasalo kayo." Tingnan natin ang verse 19. "At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, 'Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.' Nang panahong iyon, sinunod ng mga Hudyo ang mga tuntunin ng kautusan ni Moises sa lumang tipan. Gayunman, si Jesus ay nagdiwang sa paraang ginawa ni Melkisedek sa Genesis chapter 14. Nagdiwang siya sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng tinapay. Sa verse 19, makikita natin ang tinapay. Tingnan natin ang verse 20. Gayon din naman ang kopa. Ano ang nasa kopa? Alak. Kinuha niya ang kopa ng alak. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ano? Ang bagong tipan sa aking dugo." Gaya ng binasbasan ni Melkisedek si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak sa panahon ng lumang tipan, pinagpala ni Kristo na realidad ni Melkisedek ang sangkatauhan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tinapay at alak. Pagkatapos nang kumuha siya ng tinapay at alak, sinabi niyang, "Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo." At sa John chapter 6, ano ang isa pang pangako na ibinigay niya sa atin? "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Dahil dumating si Jesus sa lupa bilang realidad ni Melkisedek at bilang ang pinakapunong pari, matatanggap natin ang pagpapala na buhay na walang hanggan. Tanging pag sinunod natin ang regulasyon ni Kristo sa paghahandog, tama? Sa ibang salita, maaari tayo magkaroon ng pangako na kaligtasan. Sa mga araw ngayon, napakaraming simbahan sa mundo, pero hindi sila nagdiriwang ng Paskwa. Hindi sila nakikibahagi sa pagsamba na pinangungunahan ni Kristo, ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Sa madaling salita, wala sila sa pangakong ginawa ni Jesus. Kaya kahit nasabihin nilang, "Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?" Ano ang sasabihin ni Jesus? "Hindi ko kayo kilala kailanman. Kung kayo ay aking bayan, bakit wala kayo sa pagkapari ni Melkisedek? Bakit ang Pasko ay wala sa doktrina ng inyong simbahan? Sa pamamagitan ng Biblia, sinabi ko sa inyo ng di mabilang na beses na ako ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek.
Gayunman, hindi nyo ito sinunod ni pinaniwalaan, hindi ba? Kung inaangkin nyo na naniniwala kayo sa akin, hindi ba dapat na nasa pagkapari kayo ni Melchizedek? Ito ang ibig niyang sabihin sa Matthew chapter 7, nang sinabi niyang, hindi ko kayo kilala kailanman. Tingnan natin ang Hebrews chapter 9. Chapter 9, verse 11. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunumpari ng mabubuting bagay, kung gayon, ayon sa anong pagkapari dumating si Jesus? Dumating siya bilang pinakapunumpari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ano ang pagkapari ni Melchizedek? Ito ay nasusulat bilang ang mabubuting bagay. Dumating si Kristo na pinakapunumpari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Sa makatiwid ay hindi sa sangnilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro. Sa anong pagkapari nabibilang ang dugo ng mga kambing at mga toro? Nabibilang ito sa pagkapari ni Aaron. Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Verse 13. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Siya ay tagapamagitan ng ano? Hindi ba't ang Paskwa ang tinutukoy na bagong tipan sa Luke chapter 22? Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Sa pamamagitan ng Paskwa ng bagong tipan, binuksan ng Diyos ang daan para makabahagi ang kanyang mga anak sa pangako. Para gawin tayo mga tagapagmana ng pangako, inutusan tayo ng Diyos na sundin ang pagkapari ni Melchizedek. Sa Ephesians chapter 3 verse 6, tingnan natin ang kalooban ng Diyos sa likod nito. Tingnan natin ang verse 6. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, mga kapatid, anong tipan ang tinutukoy na ebanghelyo? Ang bagong tipan. Na ang mga hintil ay mga ano? Kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa ano? Ngayon tinawag tayo ng Diyos para makibahagi sa pangako ng walang hanggang pamana. Kung gayon, ano ang mangyayari sa mga wala sa pagkapari ni Melchizedek? Ayon dito, hindi sila kailanman makakapasok sa pangako ng Diyos. Gaano pa man sila sumigaw araw at gabi, Panginoon, Panginoon, nagpropesiya kami sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Sasabihin ng Diyos, kung gayon, bakit hindi kayo pumasok sa pagkapari ni Melchizedek? Kung kayo ay sumisigaw ng Panginoon, Panginoon, hindi ba't dapat kayong pumasok sa pagkapari ni Melchizedek? Kung gayon, ano ang mangyayari sa kanila? May masasabi pa ba sila? Wala silang masasabi. Ganito ito ipinapahayag ng Biblia. Tunay na magiging magkaiba ang katapusan nila at natin na mga nasa pagkapari ni Melchizedek. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng napakagandang hinaharap at ng buhay na pag-asa para sa langit sa pamamagitan ng pagkapari ni Melchizedek. Ang Paskwa ay ang araw kung kailan mapagtitibayan natin na kabahagi tayo ng marangal na pagkaparing ito. Ang tinapay at alak ng Paskwa ay hindi lang isang piraso ng tinapay at isang kopa ng alak. Tandaan natin ang lahat ng pangakong ito ay nakapaloob sa mga ito. Sundin natin ang buhay ni Kristo na pinakapunumpari sa pagkapari ni Melchizedek at lakarin natin ang landas ng katotohanan hanggang sa huli
para pagpalain tayo ng makalangit na pamana mula sa ating Ama at Ina. Ipalaganap natin ang masayang balitang ito para marami ang makasama sa atin sa kaligtasan. Umaasang aakayin natin ang iba tungo sa kaligtasan. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.